Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 9. Nagising si Hana at kagyat niyang naalalang preso pala siya sa isang isla. Naalala rin niya na ang nagdaang gabi ay masama ang panahon. Ngunit ngayon ay wala siyang marinig na patak ng ulan o sumisipol na hangin. Pupungas-pungas na bumaba siya ng higaan at dumungaw sa bintana. Humanga siya sa kagandahan ng kanyang paligid. A paradise. Kung naiiba lang ang mga circumstances, she could stay here longer. Pero kahit paano ay nalip ang spirit niya pagkamala sa magandang tanawin. She took a deep breath. Fresh air. Maganda ang sinag ng buhang liwayway. Malamig at malinis ang simoy ng hangin. Maaliwalas ang langit. Tumahimik ang paligid at ang karagatan. Saglit siyang na-mesmerize sa banayad na hampas ng mumunting alon sa batuhan. She'll go outside and get some fresh air. Patakbong tinungo niya ang pinto at pinagbuksan niya at nagkagulatan pa sila ni Matthew na nakatayo sa labas ng silid niya at aktong kakatok. Napasinghap siya nang mapansin mula sa kanyang mukha ay lumipat sa kanyang katawan ang tingin. Kaagad niyang naalalang aninag pala ang kanyang katawan sa suot na nightgown. Namumula ang pisngi sa pagkapahiya na tinakpan niya ang dibdib mula sa nakapapasong titig nito. Nagmamadali siyang pumasok muli sa silid at di sinasadyang pabagsak niyang naisara ang pinto. Sa sobrang excitement niya na makalabas ay nakalimutan niyang napakanipis pala ng kanyang suot at hindi niya naalalang takpan yon ng roba. After what happened last night, she made a promise na hindi na muling masisilayan ni Matthew ang katawan niya. Pero heto kinaumagahan lang ay nabistahan pa ang kanyang katawan at sobra ang kanyang pagkapahiya. Mabilis siyang nagpalit ng damit. Narinig niya ang katok sa pinto nang isusuot na niya ang kanyang t-shirt. Disente ka na ba? There was so much humor in his voice that brought vivid color to her cheeks. Go away! Sigaw niya. Breakfast is ready. Mauna ka nang kumain. Ayaw kitang kasabay. Bulyaw niya. Baka ko magbago ang isip mo at gusto mong mamasyal sa isla. Umismid siya. Kung gusto ko mang mamasyal, I prepare it on my own. You hear me? Narinig niya ang mga hakbang ni Matthew palayo. Nakahinga siya ng maluwag. Ipinagpatuloy niya ang pagbibihis at saka lumabas ng kwarto. Napatigil siya ng ilang yarda mula sa front door ng kanilang bilya. Kung ang nakalipas na gabi ay malakas na ulan ang sumalubong sa kanya. Ngayon, ang magandang sikat ng araw ang humalik sa kanyang pisngi. She smiled and closed her eyes. She took a deep breath. Maya-maya ay napadilat siya. Naramdaman niyang tumaas ang balahibo sa kanyang batok. Hindi na siya nag-iisa. Ramdam niya nasa likuran na niya si Matthew. Lumingon siya sa likuran at nakita niya at nakasandal sa poste ang lalaki at pinagmamasdan siya. You want to explore the island? Nainis na siya sa pagiging persistent nito. Wala akong sa mood, supladang tugon niya. Come on, huwag mong sayangin ang oras na naririto tayo. Beside, maganda ang panahon, kaya masarap mag-island hopping. Napag-isip si Hana
na mabuti pa ang mamasyal kaysa magmukmuk siya sa loob ng silid niya. Wala namang mangyayari kung gagawin niya yon. Tiyak niyang hindi siya kaawaan ng binata. Right, I'll come with you, but don't try anything on me, banta niya. And don't get your hope up that I'll enjoy your company. Bahagya itong umiti. Okay, it's deal. Magpapaluto na ako ng baon natin. You can bring your swimwear with you. Masarap magtampisaw sa dagat. At kumain ka na muna ng breakfast. Kanina pa nakahain si Aling Sabel. Sinundan niya ng tanaw si Matthew habang palayo ito. Halatang excited ito sa gagawin nilang pamamasyal. Napabuntong hininga siya. Kung ang nangyayari lang ngayon ay happened 5 years ago, siguro ay siya ang pinakamaligayang tao sa balat ng lupa sa mga sandaling ito. But unfortunately, Hannah, it didn't happen 5 years ago, she thought bitterly. Nagkibit balikat siya at muling pumasok sa bilya. Saka dumiretso sa komedor para kumain ng almusal. Ilang saglit pa, patungo na siya sa shore. Nakasuot siya ng pulang tank top at black short. Sa loob ng mga yon ay suot niya ang kanyang two-piece swimsuit. Natatanaw niya ang isang malaking speedboat na alam niyang gagamitin nila sa pamamasyal. Nang makalapit na siya, ay bumilis ang tibok ng kanyang puso nang matagpuan niya si Matthew na nakaupo sa sahig ng speedboat. Ang ulo at likod ay nakasandal sa bagyang malaking makina. Ang suot niya ay summer na summer ang dating. Yellow printed shirt at ito ang nakabukas hanggang sikmura. Kaya kitang-kita ang malalapad nitong dibdib. And white short that revealed a muscled tight and legs. The man was so sexy and handsome. It took a lot of effort on her part nang hugutin ang tingin mula sa katawan nito at titigan ito sa muka. Naiinip ka na ba? He lazily stand up. No, anitong nakangiti. Litaw mapuputi at pantay-pantay ng ngipin. Napansin niya ang malaking basket na nakalapag sa flooring ng speedboat. Hula niya ay iyon ang kanilang baon. Inilahad nito ang kamay upang tulungan siya niyang sumampa sa sasakyang pandagat at bahagyang nag-alangan pa siya ng abutin yon. Pagsampa niya ay lumipat ang mga kamay nito sa kanyang bewang at payakap siyang inistedi. Kaya naglapa tuloy ang mga dibdib nila. Namumula ang pisngi na marahan niya itong itinulak. Tumalikod siya rito at naglagay ng distansya sa pagitan nila. She doesn't like it when Matthew come so close. Ipinagkakanulo kasi siya ng kanyang katawan dahil sa reaksyon niya sa lalaki. Binuhay nito ang motor ng speedboat at siya naman ay tahimik na pinapanood ang paligid. Ilang saglit pa ay humimpil sila sa isang isla. Bumaba sila sa speedboat. Puting-puti rin ang buhangin sa dalampasigan, katulad ng sa isla ni Matthew. Naupo siya sa buhangin. Minasdan niya ang karagatan. Kumikislap ang refleksyon ng pang-umagang araw sa ibabaw ng tubig. Tumabi sa kanya ng upo si Matthew. He didn't speak. Both of them didn't say a word. They just watched the scenery and enjoy the serenity to their heart content. If only they were still in love with each other, they could stay this way forever. Wishful thinking. Nairitang naisaloob ni Hannah. Tumayo ang lalaki. Pinagpagan ang puwitan. Let's go! Tumingala siya at nakita niya ang kamay nitong nakalahad sa kanya. Surprisingly, she took it without hesitation. Nakarating sila sa isang bahagi ng isla na pulos matatarik na bato ang makikita. The scenery was really breathtaking and she loved the
serenity, and its unattached beauty. You want to go explore the caves? Tanong ng binata. Hindi tiyak niyang sagot. Caves always give me the creeps. Sa bungad lang tayo. Pangako nito na hinawakan ng kamay niya at iginiya siya patungo sa bunganga ng isang yungib. Habang pumapasok sila, ay dumidilim. Inilabas ng lalaki ang dala nitong lighter at sinindihan. Nakaramdam siya ng kakaibang lamig. It's packed down here. Ani ang palinga-linga. Takot na baka may kung anong nilalang ang bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan. Let's go back. Pagdakang suhestyon niya. Aren't you going to wait for the bats? Tila nanunuksong tanong pa nito. Bats? Hilakbot niyang ulit. Sabay na napayakap sa binata. Of course not! Bigla ay napansin ni Hana na nakayakap na rin siya kanya si Matthew. Wala nang ilaw ng lighter para magsilbing tanglaw sa kanila. Ngunit sa tagal na nila sa dilim, ay unti-unti na niyang naaninag ang binata. She could feel his stare on her face and she didn't dare move nang maramdaman niya ang paglapit ng mukha nito sa kanya. Their lips met. They kissed. At natangay siya sa mga sensasyong binuhay nito sa katawan niya. Natauhang bigla si Hana. Itinulak niya ito. You drag me. You drag me here just to seduce me. Iritang napabuntong hininga ito. That's an accusation, Hana. Tinalikuran niya ito at tinahak niya ang daan palabas ng kuweba. Narating nila ang bukana. I'm starving. Biglang deklara nito. Iniladlad ni Matthew ang dalang bench mat sa buhanginan sa lilim na malalaking puno ng bakawan sa di kalayuan sa pangpang. Pagkatapos ay inilabas nito ang mga pagkain. Inihaw na pork chop at sari-saring seafoods na nakabalot pa sa dahon ng saging. Pati na ang kanin, kaya ang sarap ng amoy. Mayroon ding relyenong bangus at puset. Pang kumakain sila, ay hindi niya mapigilan ang sariling panoorin ang kasama. Pagkadaka, nagsisisi si Hana dahil hindi na niya magawang ibaling palayo ang paningin dito. And she realized painfully that she was still in love with Matthew. Iyon ang rason kung bakit hindi niya hinahayaan ang sariling mag-relax sa company nito. Her feelings are always guarded dahil takot siya na mahulog muli sa bitag ng pag-ibig ng lalaki. She lowered her head lest he read the telltale message of love in her eyes. You want to take a dip? Pinagbigyan niya ito. They swam in the cold sea. Siniguro niyang nakadistansya sa lalaki habang naliligo sa asul na tubig dagat. Hindi na nga nila namalayan ang mabilis na paglipas ng mga oras. Nag-ipon ng mga tuyong dahon at sanga si Matthew. At gamit ang dalang lighter, sinindihan nito ang mga yon. Habang gumagabi ay lalong lumalamig. Mamasa-masa sa hamog ng hangin. Sumasaliw sa lagitik na mga tuyong sanga na nilalamon ng apoy ang huni na mga insektong gubat. Hindi pa ba tayo babalik? Tanong niya. She rubbed her arms with her hand para ipahiwatig na nilalamig na siya kahit may bonfire sila. Pero ang tunay na dahilan niya ay natatakot na niyang mapag-isa sila ngayong gabi dahil paggabi na. Not to mention the place being so romantic, the breeze warm, the scent of flower heavy in the air, the seawater laughing lazily. It was alarmingly dangerous. Matthew could make love to her without any resistance from her. Baka ibigay pa niya ang sarili nito ng buong puso. I'm sorry.
Masyado akong nag-enjoy at hindi ko na naisip na nilalamig ka na. Tumayo ito at nagsimulang iimpake ang mga gamit nila. Tumulong siya rito. Bit-bit ang basket na tinungo nila ang speedboat. Tomorrow, ang isla ko ang lilibutin natin. Kung gusto mo, we'll go scuba diving para makita mo ang mga yamang dagat. Would you like that? Tanong nito habang pinapaandar nito ang sasakyang pandagat. I'll think about it. Aniyang umupo sa gilid at pinilit na ibaling ang atensyon sa payapang karagatan na ngayon ay kulay dugo na naaamot nito ang refleksyon mula sa palubog na araw. Nag-iisip ng malalim ang dalaga, kaya hindi na niya napansin na nakarating na sila sa pangpang ng isla ni Matthew. Hindi na niya hinintay pang alalayan siya nito. Dagli-dagli siyang bumaba ng speedboat. Salamat, aniya bago walang lingong likod nang nagtatakbo papasok sa bilya. Sa kanyang silid, ilang saglit siyang nanatiling nakatayo habang nakasandal sa nakapinid na pinto. Hindi na siya sasamang mamasyal sa binata. Kung gusto niyang manatili na nasa katinuan ng utak upang hindi na lalo pang mahulog ang puso niya rito. With him around, mawawala siya sa sarili, lalo na't mahal pa rin pala niya ito. Pinag-aaralan niya, nalimutin at kamuhian for 5 long years, but still, nakaligo na siya at nakabihis na ng pantulog nang makarinig siya ng mahinang katok sa pinto ng kwarto. Ayaw niyang buksan yon dahil alam niyang si Matthew ang nasa labas. Hindi niya alam kung paano ikiharapan ngayon at napagtanto niyang mahal pa rin niya ito. Namamanhid ang utak niya. Hannah, are you still awake? Hindi ka pa kumakain ng dinner. Hindi siya sumagot. Hinayaan na lamang niya ang pagkatok ng lalaki hanggang sa tumigil. Hinayaan niyang isipin nito na tulog siya. Nahiga siya at pinilit makatulog, subalit hindi niya magawa. She was restless. She jumped out of bed and bolted toward Matthew's room. Sasabihin niya rito na bukas din ay babalik na siya sa Maynila. She couldn't stay here any longer. It was very risky. There was a moment of hesitation bago siya kumatok sa pinto ng silid ng binata. Bumukas bigla ang pinto. Nasa harap na niya ngayon ang binata na bagong paligo at ang tanging saplot nito na tuwalyang nakatakip sa bewang nito. Nilalanghapan niya ang ginamit nitong sabon na panlalaking kolon. Napahingal siya nang makitang titig na titig ito sa kanyang mga labi. Yes, she took a deep breath. Never mind. Naasiwa niyang sabi na umaktong tatalikod na. Wait. Nilingon niya ito. Their eyes met. They were mesmerized by the intensity of the passion they saw in each other's eyes. Buhat sa kanyang mga mata ay dumako ang tingin nito sa mga labi niya. Nakadama ng bahagyang shiver si Hannah. At bago siya nakakilos, bilanggo na siya ng mga bisig nito. Inutusan niya ang sarili na itulak ang lalaki, ngunit parang may humahatak sa kanya na yumaka pa rito. Damhin ang kaluwalhati ang ipinapangako ng matipunong pangatawan nito. And she couldn't resist the temptation. Iniyakap nga niya ang kamay sa leeg nito. Naging hudyat iyon sa lalaki upang igaya siya papasok sa silid nito. At nasira nito ang pinto sa pamamagitan ng paa. Napapikit na lamang si Hannah nang dumantay ang uhaw na labi nito sa kanyang naghihintay na bibig. The heady pressure of his mouth on her shattered her defense. In his kiss, she was instantly aroused. Sweet shiver of longing swept through her. Naramdaman niya na dumadaos-dos ang maiinit nitong labi sa kanyang leeg hanggang gumapang ang halik sa nakalitaw na cleavage niya.
nagpaubaya siya. Nananaig ang paghahangad na sariling katawan na damhin ang ligayang ibinibigay nito sa kanya. Ang katawan niya ay sumasagot sa pangangailangan ng katawan ng binata. Pinangko siya nito at inihiga sa kama. Hinubad nito ang kanyang roba at isinunod ang kanyang mga damit. Pagkatapos itinanggal din ang panloob niyang saplot. Saglit na buong pagsambang minasdan ni Matthew ang hubad niyang alindog. Pagkatapos ay buong layang hinalikan nito ang kabuuan ng kanyang birhen. Ganon din ang kanyang dibdib. Napaungol siya sa sensasyong dulot ng ginagawa sa kanya ng lalaki. Then she closed her eyes and let the man she loved bring her to heaven. At dito na po nagtatapos ang chapter 9 ng aking kwento. Muli po, samahan niyo po akong muli sa susunod pang kabanata. Thank you and God bless all.